Good morning! Hello mga kamami, I am Mai. Good morning sa inyong lahat dyan. Sa Pilipinas and around the world. Char. Good morning sa inyo. It is still almost 6 a.m. in the morning. And I woke up like 4:30. Anyway, nagpe-prepare na ako ngayon dahil mag-uumpisa na akong mag-work. And may nakita ako sa comment section ko, actually. Akala ko wala akong supporters. Pero matagal na siyang comment. Ngayon ko lang siya nakita. Okay. Nagtatanong sa akin, Ma'am, paano po ang pagpunta dyan sa Netherlands? Paano daw po ang makapunta dito sa Netherlands? Okay. May mga paraan po ang pagpunta dito sa Netherlands. Merong through visa, tourist, at meron din pong through sponsor. Sponsor or tourist parang parehas lang, depende na lang sa reason. Meron din fiancé, so parang ganon. Okay, number 1, tourist, tinatawag naman siyang visa, tourist visa. So ang tourist visa is yun lang talaga ay up to 3 months ang maximum. Pwede mag-extend pero depende sa reason. But bago ka makapunta dito, dapat meron kang sponsor or an invitation galing sa tao na galing talaga sa Netherlands. It's either agency or company owner na nag-hire sa inyo or family members nyo or friends. Yun yung tourist visa. Yung iba naman, talagang plain lang talaga vacation, inter-island. For example, may family ka sa Sweden. Pwede kasi yun. Yun yung tinatawag nating Schengen visa. So yun, number 1 yun. Pangalawa, meron tinatawag na permanent visa. Pero yung permanent visa po is hindi po madaling kunin. Kasi ang permanent visa is it's either merong kukuha sa yung family member or may fiancé ka dito sa Netherlands. Yes. Yun po yun. At tsaka, kailangan po, bago po kayo makakuha ng permanent visa dito sa Netherlands, kailangan nyo muna pong mag-take ng exam. Yes. Kailangan nyo mag-take ng exam at tinatawag siyang A1. So, kailangan nyo pong matutunan yung mga basic na topics dito sa Netherlands. Ano ba yung basic? Ibig sabihin, kailangan meron kang basic knowledge for writing, basic knowledge for speaking, reading, and so on and so forth. So, kailangan may basic kang mga ganon. At kailangan maipasa mo yung visa or yung exam bago ka makakuha ng permanent visa. Okay, so doon tayo sa permanent visa. Yung permanent visa naman po ay valid yun. Halimbawa, maipasa mo yung A1. So, bibigyan ka ng permanent visa. Yung permanent visa naman po ay up to, validity nun is 5 years. Pero, pagdating mo ng Netherlands, kailangan mong mag-aral ng another exam, another lessons. Yun naman yung tinatawag nilang A2. A2A, kung tawagin dito. So, yun naman ay same nung ginawa mo doon sa Pilipinas, yung reading, writing, and so on and so forth, pero on a higher level. So, kailangan mo siyang matutunan. Like, for example, kailangan mo matutunan kung paano makipag-usap. Halimbawa, sa grocery store, kung paano bumili sa grocery store, kung paano mag-approach ng mga cashier or ng mga mga personnel sa department store. Yung ganun. Dapat matuto ka. Halimbawa, may tanong ka, tatanungin mo sila through touch. Pwede naman magtanong through English, pero kasi nga, kailangan matutunan yung sarili nilang lingwahe. So, yun. Tapos, kailangan matapos mo siya ng within 3 years. 3 years po. So, kailangan matapos nyo po yun within 3 years. Tapos, after 3 years po, pag hindi mo pa yun napasa, magpe-penalty na po kayo. So, yun po. Yun yung mga paraan para makapunta ka po ng Netherlands. So, sa mga nagtatanong dyan, yung pag nakakuha ka pa ng permanent visa, it is valid within European or all countries of Europe siya. Well, meron siyang kalaki.
not all countries sa Europe magagamit mo yung permanent visa mo. Kasi may mga country pa rin dito na hindi sakop doon sa tinatawag na European Union. May mga country pa rin. So, mostly yes, but hindi lahat. Yun. So, yun po yun. Hindi po madaling kumuha po dito ng visa at hindi po madaling pumunta dito sa Netherlands kasi kailangan mong matutunan yung mga lingwahe. Yun yung pinaka doon kasi medyo magbibigay ka talaga ng todo effort para matutunan mo yung lingwahe nila at makapag-communicate ka sa mga tao dito. But don't worry, hindi naman po kailangan perfect as long as kailangan ka pong makipag-communicate sa mga tao po sa Netherlands. Don't worry po, marami pong mga Netherlanders na or Dutch na napaka-helpful. At tutulungan po nila kayong matuto. Hindi man perfectly as in perfect, pero hindi po sila magsasabi sa inyo, hoy, mali ka, ganun. No, wala silang ganun. Instead, magbibigay sila ng effort para intindihin yung salita mo. Hindi man siya perfect, pero mag-effort din sila para sa iyo. Hindi lang ikaw lang mag-a-adjust para sa kanila. So, yun po yung mga paraan kung paano po makapunta sa Netherlands. Tourist visa, permanent tourist visa, meron ding sponsorial visa, yung parang may company maka-hire sa inyo or agency, and permanent visa. So, yun lang po yung alam ko na pwede kang pumunta po dito sa Netherlands at kung gusto mong dito na manirahan, kailang may mga requirements po. Ganun. Okay. Hope nga may natutunan po kayo sa sinabi ko sa araw na ito. Kasi, marami po akong natanggap na message na ganyan. Hindi ko lang siya nabasa noon. Gawa ng maraming reason. So, ngayon, sinare ko na po sa inyo yung mga paraan kung paano po makapunta ng Netherlands. Again, have a nice day, everyone. Don't forget to subscribe, share, and like. I am Mai. See you on my next vlog. Okay? Bye-bye.